Sige lang, Hindi, go lang. nakikita ko dito is that unang-una, ang PIDEA made a mistake. Not a fatal mistake, pero nagkamali sila in assuming that an authentic document is the same as an official document. Magkaiba po yun. Pwedeng authentic yan na hindi official. Pero ang official document, parating authentic. Pero, in order to say that a document is authentic, isa lang ang kailangan gawin, yung testigo ng tao na gumawa nun para ma-authenticate ang isang document. Kumbaga, yung tao na gumawa nun, sasabihin, pagka sa hukuman niya, di ba, ipipresenta yung document, sasabihin, alam niyo po ba, itong dokumento na po, opo, ito po ay isang ano ba to? Request for investigation. Paano mo naman nalaman na ito ay isang request for investigation? Ako po kasi ang nagsulat niyan. So, ayun, that's all you need to establish the authenticity of the document. Whereas, ang official document, ito po ay usually contained yan sa records. There has been an action taken or an action requested on that particular document at nagtatalaga ito ng official action. So, dito, sinabi na kaagad, ang defense kaagad ng PIDEA, nakikita natin is that that document does not exist. And therefore, dahil wala yan sa aming records, mali. So, tapos sinasabi nila, hindi pwedeng authentic yan kasi wala yan sa records namin. So, those are two different things. If they're in your records, you can say they're official. Pero it doesn't mean that it doesn't exist or hindi ito authentic just because wala yan sa record. So later on, na-establish doon sa usapan, sa presentation ng PIDEA na maaari talagang merong request for investigation na hindi magiging official document kung ito po ay tinanggihan. At yung sinasabi nila na hindi ito pwedeng tunay kasi walang control number. As it turns out, magkakaroon lang ng control number kapag napaunlakan yung request for investigation. So merong mga ano dito, merong parang hindi nag-level off kung ano yung mga definitions dito. Sana na-establish ng maaga, it would have saved everybody a lot of time. On the other hand, yung ibang mga ano, meron naman dito nakikita natin na hindi naman magiging sayang itong hearings na ito dahil posibleng magbunga ito ng legislation katulad ng classification of documents, penalty sa paglalabas ng mga top secret and other kinds of restricted or secret documents. Ang isa pa ay of course yung loophole pagdating dito sa mga drug testing. At saka yung fact na wala palang drug testing para sa ating mga kandidato kahit national position. So ito ay mga areas that we can establish, pwedeng mag-create ng batas ang ating Senado. After all, ito po ay isang inquiry in aid of legislation. So there were other things rin na siguro mahalaga para malaman ng ating publiko ay it seems merong confusion dun sa definition ng hearsay. So, hearsay is walang personal knowledge yung tao na tumetestigo as to the truth or falsity of what he had heard. So, ibig sabihin, kung si Mr. B ay may sinabi kay Mr. A, hindi pwedeng sabihin ni Mr. A, totoo yung nangyari, base lang dun sa sinabi ni B sa kanya. Pero, ang hindi lumalabas ay yung pagkasabi ni Mr. B kay Mr. A, pwedeng magtestigo si Mr. A as to the fact that B told him something. So, magkaiba yon. The truth or falsity of what B said is not what A can testify on. But A can say, B told me this. So, hindi po na-distinguish yan. Kaya nga po, ang tagal-tagal, ilang oras yata na nag-uulit-ulit ang isang senador at sinasabi doon sa resource person na hearsay yan without bothering to explain kung ano exactly ang nature ng hearsay evidence.